Alright, good morning po sa inyong lahat, mga kababayan, Batang Maynila to it's. Ito, pag-usapan natin itong nasa ating screen. Kasi lately, mga kababayan, di ba, sunod-sunod ang pagkatalo ng tape. Ilan sa kanilang mga apila, agad-agad ibinasura ng IPO Philippines. O yung pagbasura naman, syempre, dahil merong basihan. Hindi naman yan ibabasura ng walang dahilan. So, ilan sa kanilang mga apila ibinasura agad ng IPO Philippines. Kaya yung sinasabi ni Paulo Contit na mahaba pa ang laban, barado agad etong si Contit dito sa IPO Phil. Mahaba pala laban yung apila nga saglit lang binasura na agad. So, may mga apila sila na naman na darating. Walang gagawin itong Tape Incorporated kundi umapila ng umapila. Yan, expected na po yan. Pahabain nila ng pahahabain ng proseso. Kasi ayaw nila nga maalis agad-agad itong Itbulaga sa kanila. Kasi once na naalis ang Itbulaga sa kanila, wala. Patay. Wala na silang pambayad ng utang. Kasi kumakalat, di ba? Ang dami nilang utang. Kaya yung ilan din sa mga host dyan sa Tape Bulagta, ikapit na kapit. Kasi yun siguro instruction sa kanila, hindi pwedeng mawala sa atin ng Itbulaga. Ipaglaban natin yan. Maglalabas ako malaking pera. Sige, Paulo Contit, ikaw humarap dyan. Banatan mo sila ng binatan. Kaya siguro ginagawa to ni Boy No Sustain. So, ilang beses na nabasura yung kanilang mga apila. Unang-una dun sa sa apila nila na i-dismiss yung application ni Joey De Leon sa trademark ng Itbulaga para sa Class 41. O dun sa issue na yon nabasura ang kanilang appeal. Tapos itong appeal naman ng TVJ doon sa sa merchandise and goods. Doon sa sa Tape Incorporated, napabura naman itong TVJ. Kaya dalawang beses na olat sa itong Tape Incorporated At yung trademark application ni Joey De Leon para sa Class 41 Entertainment Services ay napaboran ng IPO. So, dahil dito mga kababayan, ito na yung mga trolls. Ito na yung mga trolls ng ng generic. Ang ginagawa nila ngayon dahil wala na silang panlaban sa TVJ, hindi nila mabanatan ng TVJ Laging panalo Ang binabanatan nila ngayon mga kababayan ay itong IPO Philippines. Itong IPO Phil. Ito ngayon ang tinitira na itong mga trolls. Ito ngayon ang tinitira ng mga panatiko. Yung mga pages na wala namang picture. Nagtatago dun sa pangalan. Kaya matatapang ito Kaso ang problema, puro mema lang. Wala na silang ibang ma-issue. Ang binabanatan nila ngayon, itong IPO Philippines. Ito mga kababayan, itong nasa ating screen, basahin natin. Ito ay post ng isang FB page na talaga namang baliw na baliw. Dito sa Tape Incorporated na talaga naman sigurong gagawin lahat para lang ipagtanggol itong kanyang paborit. Ito nga pinagtatanggol nilang Tape Incorporated. Nasabi dito, sino kaya ang nag-design ng unang logo ng GMA Network? Ayan mga kababayan, yan daw ang unang logo ng GMA Network. Yan yung nasa ating screen. Pagkakataon mo na para maagaw ang trademark ng GMA dahil ikaw ang creator. So ito mga kababayan ay patama sa IPO. Kasi itong sinasabi nila, ito yung nangyari dun sa pagkakabasura ng appeal ng tape. Kinatigan kasi ng IPO na ang TVJ ang nagmamay-ari ng Itbulaga TV dahil sila ang napatunayang creator. Sila ang gumawa. Kaya naman kinansela ng IPO itong trademark ng Tape Incorporated sa Itbulaga doon sa goods and merchandise.
Malinaw yan na goods and merchandise. Hindi po sa ibang mga hindi po sa ibang mga sub. Marami po kasing mga sub-trademarks, maraming usapin dyan eh. Kaya medyo kung hindi tayo abogado, medyo malilito tayo. Itong mga to, mga nagmamagaling din itong mga to eh. Yung mga Facebook pages na nandyan sa yung sa EB Tape Defender, mga nagmamagaling yan eh. Okay lang sana kung abogado, pero kung hindi ka abogado, mas maganda manahimik na lang kasi legal mga legal terms yan hindi naman natin kabisado yan Si Vic Soto nga mismo si Bossing inaamin niya na wala siyang masyadong alam o hindi siya maalam pagdating niya sa mga sa mga legalities. 'Di ba? Kaya nananahimik lang siya. Dapat ganoon. 'Di ba? Hindi yung dada ka ng dada dyan sa Facebook page mo, parang ang galing-galing mo, hindi ka naman abogado. Kagaya nito, parang pinalalabas nila, kinokontra nila yung desisyon ng IPO. Kaya naggagawa sila ng gumagawa sila ng kwento-kwento na kung gusto mo raw makuha itong GMA Radio Television Arts na logo, madali na lang daw. Dahil ganun daw ang desisyon ng IPO. Di ba? Ito mga kababayan, meron pa isa. Ito matindi rin to. Ito sabi niya, kung sino man ang nagkonsepto at nakaisip ng logo ng Smart, punta na kayo sa IPO Philippines. Ito, talagang lantaran na binabanatan nitong IPO. At mag-file na kayo kaagad ng cancellation nito sa Smart para maangkin ninyo ang trademark. Mas pinadali na ang pag-angkin ng trademark sa Pilipinas. Di ba lantarang na yan, pambabastos sa kakayanan ng IPO Philippines? Binabastos nila itong IPO Philippines dahil doon sa desisyon. Na yung desisyon naman ng IPO ay merong basihan. Dahil mga abogado, matatalino yung mga nandun. Etong mga nagmamagaling na ito. Eto, yan, yung nakikita nyo sa ating screen. Yan, may mouse naman tayo, kita nyo. Yang Facebook page na yan. Pati eto. Mga nagmamagaling. Eto pa mga kababayan, ayan, tinadtad nila yung kanilang Facebook page, para lang sabihin at ipagkalat nila na parang sinasabi nila na hindi tama ang desisyon ng ng IPO. Tingnan niyo mga kababayan, ito pa ulit-ulit lang sino man ang nagkonsepto at nakaisip ng logo ng Radyo 5, punta na kayo sa IPO Philippines at mag-file kayo agad ng cancellation nito sa Radyo 5 para maangkin ninyo ang trademark. Mas pinadali na ang pag-angkin ng trademark sa Pilipinas. Paulit-ulit yan mga kababayan. Radyo 5, lahat. Yan, pati daw TV5, pati daw ABC. So, ang sinasabi nila, pinapalabas nila, na hindi ginagawa ng maayos ng IPO ang kanilang trabaho. Ganun ang gusto nila palabasin At sinasabi, mas pinadali raw ang pag-angkin ng trademark. At simpleng-simple na raw kung gusto mong agawin ng isang logo, munta ka lang daw dito sa ahensya ng gobyerno na ito at dahil yun daw ang ginagawa ng IPO. So dito nyo makikita mga kababayan na bobo talaga etong mga trolls na ito. Hindi nila kasi naiintindihan na yung desisyon ng IPO ay merong basihan. Iba naman yung issue ng ibang mga logo Diba tama lang yung sinabi ni Mayor Jose Manalo, mga kinakalawang na itong mga to. Diba, mga mema lang, mga kinakalawang na hindi nag-iisip. Basta lang mema sabi lang. Iba yan. Halimbawa, ito sinasabi mo, Radyo 5. Anong sinasabi na itong tulonggis na to na pupunta ka lang ng IPO, magpa-file ng cancellation sa trademark nito? Kung meron talagang nagmamay-ari ng Radyo 5 at inagaw lang ito ng Radyo 5, talagang ilalaban nila sa korte yan at makukuha nila yan. Pero kung wala naman at Radyo 5 talagang gumawa niyan, sino maghahabol niyan? Di ba? Ang gusto lang mangyari na itong mga tulongges na mga panatiko na mga troll na ito, gusto lang talaga nilang siraan itong IPO Philippines, itong IPO Phil. Kaya alam nyo, dito sa IPO Phil, pwede nyong sampahan ng kaso itong mga Facebook pages na ito. Kasi sinisiraan kayo nito Pinapalabas na wala kayong kakayanan na gawin ang inyong trabaho ng maayos. Kine-question.
kine-question itong ginagawa ninyong trabaho dyan sa IPO. Oh. Di ba? Pinapalabas sila ang mas magagaling. Ewan ko kung mga abogado tuloy. Mga abogado ito ito pinapakita ko sa inyo mga Facebook pages Ayan kine-question nila itong kakayanan ng IPO. Bakit kayo? Magagaling ba kayo? Nagtatago nga lang kayo dyan sa mga logo ninyo. Di ba? Kaya nako mga kababayan, kapag kayo nadaan dito sa mga Facebook pages na to, wag po kayong basta-basta maniniwala. Wala na silang ma-issue sa TVJ kaya tinitira nila itong IPO. Na suggestion ko sa IPO, pwede nila itong kasuhan. Paninirang puri ito sinisiraan nila itong IPO Philippines. Sinasabi nila na walang kakayanan itong IPO. Dahil nga lang pumabor itong desisyon ng IPO sa TVJ. Na kaya naman pumabor dahil syempre merong basihan. Meron silang nakita na pagkakamali nung isang nag-aangkin. Hindi naman pala sa kanila yung pangalan. Bakit nila i-final ng as trademark? Di ba? Ganun lang naman yun itong mga tulongges, hindi naiintindihan sarado talaga isip. Dahil alam nyo na dahil ganyan. Nakaraw ba ngayon? Nako, 9, ilang araw na lang, sisweldo na naman. Kinsenas katapos. Nako, kaya pala hapit na hapit itong mga to. Kasi magpapasko. Kailangan ng pang Noche Buena. Kailangan ng budget. Dahil yung mga mga inaanak nila, baka hinahanap na sila. Kaya kinakailangan ng mas malaking budget. Mas maraming post, mas malaki ang kita. Di ba? So sana mapansin ito ng IPO Philippines, IPO, mga sir, mga abogadong magagaling dyan. Silipin nyo itong ginagawa ng mga Facebook pages na panatiko at mga troll ng kabila. Dahil hindi napabor yung desisyon ninyo doon sa kanilang mga iniidolo o sa kanilang amo. Ito, sinisiraan kayo, parang pinapalabas nila wala kayong kakayanan para gawin ang inyong mga trabaho dyan sa IPO. Kaya mga kababayan, ito sumbong natin. Isumbong sa IPO itong mga tulongges na ito. So, yun lang po muna mga kababayan. Tutok-tutok lang po kayo dito sa Batang Maynila to sa mga susunod pang updates. Ingat po tayong lahat. God bless.